Sa pagpapatuloy nga ng NBA Finals ay lilipat na ang serye mula sa Mile High City ng Denver, Colorado patungo sa Flatland ng Miami, Florida, kung saan ay inaasahan ang isa na namang matindi at mainit na labanan mula sa dalawang team na ito. Fun fact nga mga ka-basketball ay literal na labanan ng highest team versus lowest team ng NBA dahil ito ngang Denver Nuggets ay matatagpuan 5,280 feet above sea level kumpara sa Miami Heat na flat at sea level. Literal at figurative ang ibig sabihin ng highest versus lowest teams ng NBA Finals ngayong taon. Ibanalita na nga na itong si Miami Heat star Tyler Herro ay maaring hindi na babalik sa lineup ng Miami dahil nga sa patuloy na pamamaga at no signs of major improvement ng kaniyang kamay. Ayon sa report ni Ross Gold-Onwoody ng ESPN ay hindi na kinokonsidera ni Herro ang pagbabalik sa lineup ng Heat at baka masira ang rhythm ng kaniyang koponan. Gayunpaman, kahit hindi na makakabalik itong si Tyler Herro sa lineup ay inaasahan pa rin ang patuloy na magandang performance mula sa Miami, lalong-lalo na sa Game 3 na magiging home court advantage nila at chance na malamangan ang best team ng NBA at lumapit sa kampyonato. Panahon ng Heat ito para makadalawa sa kanilang home court, which will be crucial going on. Matatandaan nga sa Game 2 ay naitabla ng Miami Heat ang serye at ibinigay ang unang talo ng Nuggets sa kanilang home court ngayong playoffs. Napaka-effective nga ng mga adjustments na ginawa ni Phil-Am coach Erik Spoelstra mula sa masakit na pagkatalo nila sa Game 1 ay ang daming binago ni Coach Spo sa Heat na nagdala sa kanila para mabawi ang serye mula sa performance ng team sa laro. May plus 20 efficiency rating itong si K-Love pagkatapos ng game. Patuloy rin ang pagbigay ng Miami Heat ng zone defense laban sa Nuggets kung saan nakikitang nahihirapan mag-set ng play itong Denver sa tuwing nagzone ang Heat. Ginagawa din ng Heat ang common rule para labanan si two-time NBA MVP at Western Conference MVP Nikola Jokic na gawin na lamang siyang heavy scorer kesa maging malupit na playmaker at facilitator. Mas mainam ngang gawin niya lahat kesa i-involve ang buong team. Kaya nalimitahan nga ang teammates itong si The Joker na nagtala lamang ng 4 assists at malayo sa average itong 11 assists per game sa buong playoffs. Game 3 preview naman tayo mga ka-J Project. Dihado pa rin ang Miami Heat sa Game 3 kahit home court nila. Pag-alagwa ng Miami Heat ang undrafted players na sina Robinson, Strus at Martin, lalong-lalo na si Gabe Vincent. Nagkaka-momentum na nga itong mga players na ito na nagre-resulta sa mainit na shooting. Kung mapapabayaan ng Nuggets sa labas, habang si NBA superstar Jimmy Butler is expected to have steady game once again and will lead Miami on their sets. Mahirap ngang isolve ang niraran ng mga plays ni Coach Spo dahil pa iba-iba ang game plan at tactics kada laro. Parang puzzle nga itong si Phil-Am coach na sa bawat laro ay iniiba ang mga piyesang nilalagay. Kung mananalo din ang Miami Heat, this finals ay history nga kung ituturing. Lalo't sila ang kauna-unahang 8th seed na magkakaroon ng kampyonato kapag natalo nila ang Denver Nuggets. Kaya asahan natin sa Game 3 ang mahigpit at mainit na laro.